Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga sa ating lahat. So ngayong umaga, bago tayo mag-umpisa, I would like to greet advance happy Tinalak Fiesta dito sa ating Coronadal City sa South Cotabato. So this is a Sunday morning service. And we are going to talk about that God is omnipresent. So, alam naman natin na, di ba, sa mga kabataan, merong tinatawag na assignment. Ang teacher ay nagbibigay ng assignment. So, sa ating spiritual na buhay, ang tinatawag na assignment ay importante din sa buhay ng bawat isa dito sa mundo. Kasi ang tao na walang assignment, walang direksyon. At saka yung buhay niya ay boring. Agree ba kayo dyan? Diba? Pag walang direksyon ng buhay mo, parang nag-i-exist ka lang dito sa mundo. You are not living, but just existing. Ibig sabihin, walang para sa iyo, walang patutunguhan ng buhay mo. Kung may trabaho ka, gigising ka lang, kakain, pupunta ng work, pagkahapon, kakain ulit, matutulog, gigising ulit. So, ganun lang yung routine ng buhay mo. And that life is so boring. Pero sa Panginoon, dahil binigyan niya tayo ng purpose at assignment sa ating buhay, yun yung reason bakit meron tayong determination o bakit meron tayong kagalakan na ma-push through yung buhay natin na may katuturan. So, it is a motivation why we never stop and quit because you have goal in life to reach. Para kagaya sa akin noon, syempre mahirap lang kami. Ordinary farmer lang yung parent ko at saka mama ko nagbebenta ng gulay. Ang dahilan kung bakit para sa akin ang buhay ay hindi boring. Kasi meron akong, kumbaga sabi nga ng mga kapitbahay ko dito, ambisyosa daw ako. Mahilig kasi akong mangarap. Mahilig akong mag-imagine ng buhay na marangya. So para sa akin, kailangan ko makapagtapos ng pag-aaral kasi ang alam ko noon, yun ang susi para ma-experience ko ang buhay na marangya. So dahil doon, nagkakaroon ako ng goal. Diba? May goal, may pangarap ka sa buhay. So dahil doon, naging masigasig sa aking pag-aaral. So in 2 Corinthians 4:18, ang sabi ng Panginoon, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Yun nakagraduate ako at natupad ko yung mga pangarap ko. Akala ko okay na ang lahat. Pero ang Panginoon pala ay gusto niya tayong mag-level up. Gusto niya dumating tayo sa maturity. At dahil nakilala ko ang Panginoon sa aking buhay, nalaman ko na ang mga bagay-bagay o material na bagay dito sa mundo ay hindi mag-last o hindi panandalian lamang. Meron palang mga bagay na yung mga hindi natin nakikita, yun ang importante. Kasi pag once na kuha mo yung bagay na gusto mo, for example, magkakaroon ka ng cellphone, happy ka sa ngayon. After a week, ano mangyayari, di ba? Parang wala na. Parang usual na lang sa'yo na mayroong cellphone. Pero pag once na natanggap natin at na-experience natin yung mga bagay na hindi nakikita, una, yung spiritual growth. Yung mga bagay na hindi nabibili ng pera. Yung pagmamahal. Yung kasiyahan na kahit walang happenings, yung iba, di ba, masaya lang kasi may happenings. Happy kasi may happenings, may birthday, may fiesta. Pero after ng fiesta, wala nang pasyalan doon sa alunan. Do you think happy ka pa rin ba? So, ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng joy. Kasi ang joy, may pera ka man o wala, may happenings or wala, meron kang kagalakan na hindi mo siya ma-explain. Kahit wala kang pera, bakit masaya ka deep inside? So yun yung dapat na ilong natin, hindi lang dahil may masaya tayo dahil may mga okasyon. At isa pa, yung pagmamahal. Maraming mga tao dyan na
Akala nila pag may boyfriend or partner in life, masaya na. Hindi. Kasi ang totoong pagmamahal ay galing sa Panginoon kasi ang Diyos ay pagmamahal. So kung meron tayong Panginoon, automatic merong pagmamahal sa ating puso at kaya natin mahalin yung mga tao, hindi, kumbaga mga unlovable na mga tao. Yun ang naibibigay ng mga bagay-bagay na yung hindi material. Yun yung nagalas. So praise God. Permanent things cannot be seen. All that is seen are temporary. So tell your neighbor na pati ang buhay mo temporary. Sabihin sa katabi, pati ang buhay mo ay temporary. So bakit ba ang tao stress at problematic? Di ba? Nagtatanong, bakit stressful na ang buhay? Bakit problemado ang buhay? Alam kong bakit? Dahil para sa atin, akala natin ang buhay dito sa mundo ay permanente. Yun sabi ni Pastor Raymond, huwag natin bigyan ng permanent na solusyon ang temporary na problema. Lahat ng problema, promise ng Panginoon, lahat ng problema ay mayroong solusyon. Especially pag may Jesus Christ ka, nasa Kanya ang solusyon. Even sa pag-aaral, kahit anong talino mo, pag hindi mo ma-enjoy ang favor galing sa Panginoon, nahihirapan ka. Kahit sa amin, sa mga trabaho, especially ngayon yung year-end na, maraming reports. Favor from God, yun palagi yung hinahingi ko. At saka wisdom sa Panginoon, na Lord, hindi ko kaya kung ako lang. Hindi ko kaya magawa kung ako lang. Sabi nga, di ba, nagplano ako noon na mag-leave ako 2 months para syempre hindi ka ma-stress kasi para hindi ka magkasakit. Pero ang Panginoon is so amazing. He is the God who heals and He is the God who gives strength to those people na nag-hiling talaga ng tulong sa Kanya. At nakita ko ang sarili ko nga, hindi ako naka-live for 2 months. Nagawa ko yung mga dapat gawain with joy at hindi ako nawala sa Kanyang presensya. So yun, kadakila ang ating Panginoon. So, may mga bagay-bagay o situation sa ating buhay na kadali lang mag-worship, magsamba. Especially pag andyan na ang lahat, may pera, walang sakit, okay yung relasyon. Diba? Parang okay lang. Kasi dumating din sa buhay ko na na-experience ko yung buhay na marangya. Pero nakadikit ako sa mga negosyante. Nakasabi talaga ako, hindi ko naman kinanglan ng Ginoo. So that's wrong. So, kumbaga na talaga ako ng Panginoon nga, that's a sin. So, yung nangyari, ang tanong naman is, paano kung dumating sa buhay natin na hindi na pleasant? Lahat magulo. Diba? May kanya-kanya kayong problema, yung people. Even though nga yan pang edad ninyo, pero alam ko, may mga struggles din kayo sa inyong level. So, paano natin ma-worship or masamba ang Panginoon kung feeling mo parang ang layo niya? Nakaranas ba kayo ng ganon? Na kahit ako noon naka-question sa Kanya na, bakit ako na ba yung pinaka-bad na tao? Bakit ang dami-daming problema? Simula pa nung maliit ako, pinamimigay na ako kung sino lang ang magbantay sa akin. Walang mother and father talaga nag-stick na bantayan ako at talagaan hanggang lumaki ako. Maraming pamilya akong pinuntahan. Kasi pag wala may bantay sa akin, punta naman ako doon sa Mabuhay, sa Caloocan, sa Marble One, kung saan lang may bakante. So nag-question ako, hindi ba ako wanted? Bakit walang tao na nag-stay sa akin, na nagmahal sa akin? Dumating ako sa point na gano'n. Kaya pasalamat kayo ng mga bata na meron mga parents sa simula maliit kayo, hanggang lumaki kayo, andyan sila sa inyo. But, yung good news, sabi ko sa sarili ko, yung nakilala ang Panginoon, Lord, You are the God who provides. Hindi lang pala pagkain ang piniprovide ng Panginoon. Even yung mga tao na nag-alaga sa atin at nagmahal sa atin, ay provision yun ng Panginoon. Especially yung nag-correct sa atin, nag-guide sa atin, galing yun sa Panginoon. So yun ang dapat nating pasalamatan araw-araw. So yun, dumating na yung totoo palang worship is yung pinapasalamatan mo ang Panginoon, sinasamba mo ang Panginoon in spite sa mga pain, in spite sa mga pagkukulang sa buhay mo. Yung pinapasalamatan mo kahit
kahit nasa trouble ka or kahit nasa tests and trials ka, even trusting God in times of mga temptations. So meron ako ditong testimony, open naman itong testimony ni Sister Marilyn, na alam na natin yung buhay niya na binaril yung asawa niya, husband niya. Nagasakay sila sa tricycle, binaril sa harap niya. During sa hospital, she is still praising God. Sinasamba niya pa rin ang Panginoon. Yung dinideclare niya, ikaw bala ko ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng hirap. Pero doon kasi yung test, yung faith natin kung hanggang saan. Hindi ba tayo or i-withdraw ba natin yung pagmamahal natin sa Panginoon kasi may bad na nangyari? So gina-confess niya na, Lord, pinapatawad ko kung sino mang taong gumawa sa asawa ko. Kasi namatay yung asawa. Diba? Kung titingnan natin sila, andyan na lahat, giver sila, nagsiserve sila sa Panginoon. Pero ang laki-laking testing yun. Anak nila namatay, asawa niya namatay. Pero doon mo pala makita na God has a purpose for everything. Hindi natin alam, pero merong maganda or the best na plano ang Panginoon sa buhay ni Sister Marilyn. So yun, doon ko nakita nga, Lord, tama ka. Sabi mo sa inyong salita, iaalaw mo yung test and trial sa buhay namin, yung kaya lang natin. Kasi pag hindi natin kaya sometimes, pero ang Panginoon is so amazing pa rin. Is so big and powerful, na umabot naman sa point na parang hindi natin kaya. Pero God will provide people or circumstance na overcome natin lahat. Because we are born overcomer. Yun ang sabi ng Panginoon. Even the friendship or couple, we are tested by separation. Especially kay Ma'am M. Diba? Malaking test yun sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Yung sinasabi nila na long distance relationship, LDR. Kasi natitest ang trust doon eh. Kung hindi kayo magkasama ng mag-asawa mo, still andyan pa rin yung trust? Andyan pa rin kung makita kayo, andyan pa rin ba yung pagmamahal? So we are tested by separation, yung physical, hindi tayo magkasama. And sometimes silence, yung sometimes ba? Pas kagaya ng kay Jaja at saka kay Albert. Sometimes pag walang signal, no communication, isa yung na part na sa pag-test sa isang relationship. Kung nagiging strong pa rin kayo, or kami naman ni Raymond, even magkasama kami, ang dami din namin ina-undergo ng mga test and trials sa pagsasama. Sabi nga ni Abby, bakit palaging may arguments? Kasi alam naman natin na bawat tao is may mga individual differences tayo. May kanya-kanya tayong prinsipyo. Kaya sometimes yun ang start ng arguments. Pero but praise be to God. Sabi nga niya, di ba, kung walang dumi, hindi mo ma-appreciate yung kalinisan. Kung walang away, hindi mo ma-appreciate yung katahimikan. So yun nga, God has a purpose for everything. So to mature our relationship to God, it undergoes testing. Sabi niya sa Psalms 22:1, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? So ito yung mga moments sa buhay natin na sobrang dami tayong inaharap na problema, even though nandyan na tayo sa Panginoon. So God, tandaan natin na kasi kay David ito sa Psalms, hindi iniwan ng Panginoon si David. Or hindi tayo at present, hindi tayo iniwan o pinabayaan ng Panginoon. Ang promise niya, palaging kung makita mo ito sa Bible, mabasa na, palagi niya sinasabi na, I will never leave you, nor forsake you. Sabi niya sa Hebrews 13:5. Huwag kayong magmukhang pera, as masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan at pababayaan. Tandaan natin that God is the same yesterday, today, and forevermore. So kung sakali nakakaramdam kayo ng sakit, yung sabi ng Panginoon na, di ba, pinagaling niya yung lumpo, nakakita ang bulag, ang dami niyang ginawa. Noon, yesterday, ngayon may ginagawa pa rin siya sa ating buhay. At sa sunod, gagawin pa rin ng Panginoon because God is true to His promise. Okay, meron akong na-experience na noong baby Christian pa ako, pag sinabing baby Christian, yung bago ka pa lang, iba pag bago ka pa lang, on fire ka talaga. Yung iba talaga yung longing, yung kauuhawan mo sa Panginoon. Lahat ng inihiling ko,
nasagot. Lahat yun. Pero dumating sa point na sa sige-sige na ako, fellowship, marami na akong nakain na salita, dumating na parang may naiiba. Parang bakit ganito? Maka-question ko, bakit ganito? Lord, lumalapit naman ako sa Panginoon, bakit ganito? So as you grow old spiritually, there's a test of faith. So may test pa rin. Akala natin sa school lang ang test. Sa buhay pala natin may maraming mga testing. So yung test of faith, lahat yun nakakaranas. So will you continue to love, trust, obey, and worship God? Sa time na gano'n, nakadami sa amin, especially kay Raymond, lumapit siya sa Panginoon. Dumating yung mga whirlwind na lahat na property niya kinuha. Dahil nga doon sa namatay na girlfriend. Lahat na gamit pati unan kinuha. Lahat na salary niya 0-0. Kung pwede pa lang ang maintaining balance, kukunin pa. Kasi ang dami niyang binayaran. Pati yung kabahong, lahat-lahat as in, 0 talaga. At dumating pa na 2016 na coma yung nanay ko for 2 months, million yung gastos namin. Ako mismo nagtanong kay Pastora, Pastor, nag-obey naman kami. Bakit ganito? Hindi ko makalimutan, nandyan ako sa garahe, hindi pa yung ganitong bahay namin. Bakit ganito, Pastor? May mali ba sa amin? Lahat na sakripisyo ginawa naman namin. Bakit ganito yung nangyayari? After 3 months, yung mama naman ni Raymond na nakoma, namatay. Di ba malaking malaking storm sa buhay. Hindi lang finances, emotion. Every December, di na kami nag-stay dito. Kasi yung emotion mo na-attach sa parents mo. Kasi yung lugar na ito, parang 3 bahay kami, ang dami namin, ang saya-saya ng lugar na ito. Yung nawala sila, namatay pa yung asawa ng pinsan ko, yung mama ni Tala, sunod-sunod. Di ba? Yung parang hindi mo maintindihan, pero sabi ni Pastora, just trust God. Yun pala yung purpose ng Panginoon. Kasi sabi ni Pastora, kung nabuhay pa yung mga mama ninyo, mga paraliso naman, paano kayo makaserve sa Panginoon? Di ba God is so wise? Alam niya yung future eh. Alam niyo yung mangyayari sa unahan. So yun, nagpapasalamat ako na yun din ang way na set free yung mama ko kasi ang mama ko yung sa witchcraft, yung gapang luya, gapang pakot-pakot, yung parang ganun, kristal-kristal na bola. Minsan, kaya niya rin gawa pala ng kasamaan, yung hiwit sa ilonggo kung gusto ko niya. Pero I'm praising God for sa tama, mahal kasi ang salvation. Sobrang mahal ang salvation. Ang laki na ng gasto, pero I'm praising God na na-save talaga ang nanay ko. Yun ang, sabi ko, ilang milyon. Basta ma-save lang ang nanay ko. Kasi alam ko pag hindi siya na-save sa ginagawa niya dito sa mundo, posibleng impyerno at hindi ko hayaan na mapunta sa impyerno ang nanay ko. So yun ang pinapasalamatan ko na maramdaman mo kasi may peace pag save yung parents mo. So yun yung mga karanasan namin na Christian kasi yung mistake natin minsan, yung mga believer ni Jesus Christ na akala natin ang worship is seeking an experience rather than seeking God. Anong ibig sabihin nun? Yung emotion. Sabi ni Pastora, pag mag-worship ka sa Panginoon, hindi dahil you feel good, gusto mo mag-worship, no. Kailangan meron kang desire talaga to seek God, hindi sa nakabase sa emotion. Even sa pag-pray, hindi ko feel mag-pray, hanggang natuyo ko. Sabi ng Panginoon, if you really love me, di ba pag mahal natin ang boyfriend natin, kahit ayaw natin, kahit masama pakiramdam natin, kasi ayaw mo siyang ma-frustrate, pupuntahan mo talaga, di ba na? Kahit nag-aulan, pupunta ka talaga sa tinala kasi makikita kayo roon. So yun din dapat sa ating Panginoon, kahit anong circumstance, meron talaga tayong communication sa Kanya. Siya yung i-prioritize natin. So, looking for a feeling, if it is happened, they conclude that they have worship. Akala nila pag I feel worshiping God, yun na yun. So God wanted us to remove our feelings so we won't depend on them. Kahit sa mag-asawa, yung sabi yung sa kasal ni Jaja, tama yun. Yung
pagsasama ng mag-asawa, hindi pagmamahal lang ang foundation. Kasi pag galit ka sa kanya, hindi mo na siya mahal. Di ba nakaranas tayo pag sobrang galit, hindi nako, ma-divorce na kita. O, di ba? Ganun na yun. Kasi emotion. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ka mag-decide pag galit ka. So yun pala gusto ng Panginoon na desisyon. Mag-decide talaga tayo na magsamba sa Panginoon kahit anong pang sitwasyon kagaya nung kay Ate Malo. Yung mga eksena, umagang-umaga pa. May mga eksena na. Pero nag-decide siyang magsamba sa Panginoon. Di ba yun ang gusto ng Panginoon eh? Kung may mga balakid, sige lang patuloy ka pa rin. Kasi pag once na makita ng Panginoon yung sincerity mo, di ba sa maglubyo, ay mahal talaga ako nito. Kahit umuulan, pumunta talaga kasi mahal niya ako. So yun din sa Panginoon. So, God wants to sense His presence. Gusto natin na maramdaman talaga ang presensya ng Panginoon. But He is more concerned that you trust Him than that you feel Him. So, ang gusto talaga ng Panginoon yung meron tayong pagtitiwala sa Kanya. Nakaranas na ba kayong team building na laro na team, can I trust you? Yung for example, ganito kataas o mas mataas pa dito. Kasi dati ang VCF, meron kaming team building sa Pulumulong pa yun. Mag-akyat ka sa taas na palapag, blindfold, tapos pamapatihulog ka pa ganon. So hindi mo alam kung sasaluhin ka ng grupo mo, hindi. So yun, team, can I trust you? Tapos, wag ko kung nakaranas ang ibang disciples dito, patihulog ka. Kumbaga, andun kasi doon mo malaman kung maasahan mo yung grupo mo. Kung hindi ka sasaluhin, hindi wala posible kang maaksidente. Yun, isa yung halimbawa na gusto ng Panginoon kahit anong mangyari, we must put our trust in Him. So like Job, si Job, kilala niyo yung story ni Job, na lahat nawala sa kanya, pamilya niya, mga anak niya, properties niya, bahay, even yung health niya nawala. Nagkaroon siya ng ketong, di ba? Pero ang sabi ni Job sa Job 1:21, ang sabi niya, hubag akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. So in spite na ganun nangyari sa kanya, still, si Job never niyang tinalikuran ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. So ganun din kaya tayo? Baka break up pa lang, broken-hearted ka pa lang, ayaw mo na. Di ba? Ako noon palagi marami akong naranasan na broken-hearted. Pero yung sa huli na, ang iba may awit na, you made me stronger by breaking my heart. So yung mga tests and trials sa buhay natin, pasalamatan natin yon. Kasi yun yung stepping stone natin na magiging strong person tayo. So kung may darating man na problema sa susunod, parang alam natin Lord, nasolusyonan yung problema ko in the past. Alam ko, matatapos din ang problema na ito. At kung ano pang darating na problema, yun, you made me stronger. Kaya salamat, test and trial, salamat sa mga problema. Kasi naging matatag yung pananampalataya ko sa Panginoon. So, during sa mga ganun na mga sitwasyon sa ating buhay, meron itong 4 na gusto ng Panginoon na gawin natin. Number 1, tell God exactly how you feel. Maging open tayo. Di ba alam natin ang praise communication? Na kinakausap mo, may maririnig ka. Okay? So sabihin natin, i-pour out natin kung anong nararamdaman. Mas maganda yun sa Kanya mo sabihin. Lord, ganitong nararamdaman ko, galit ako, nasaktan ako, nang hindi ko maintindihan si ganito. And then, you start to thank God kung ano pa yung mga ginawa niya sa buhay mo. And then, malalaman mo na blessed ka pa rin in spite sa mga problema na yan. Number 2, focus on who God is. Sino ba talaga ang Panginoon? His unchanging nature. Diba, sa buhay ni Job, even sa buhay natin, naranasan natin na God is good and loving. Diba, in spite na makasalanan tayo, but still God is so good na dumating pa rin sa point na nagpadala siya ng mga tao para ma-reach out tayo. Next, He is all-powerful. Walang imposible sa Kanya. Kaya na lahat baguhin. Kaya niya i-turn upside down ang ating mga sitwasyon. Tapos,
i-notice, palagi niya nalalaman kung ang bawat detalye ng buhay natin, walang maitatago sa Kanya. Kaya lang sometimes sabi mo, alam mo naman pala, Lord, yung mga kailangan ko, bakit ko pa sasabihin? Diba sa bata, bilang parents, alam natin na kailangan ng bata ang school supplies kasi magkaklase na pala sa August. Alam natin, pero ang bata mamay, mami, daddy, bili tayo bag. Pero alam na natin na mga parents, pero gusto talaga ng Panginoon na sasabihin, ipaparamdam natin sa Kanya na wala tayo kung wala siya. Kasi kung masyado ka ng overconfident, sometimes pride na kasi yan. So gusto ng Panginoon na maging humble tayo sa Kanyang harapan. And He has a plan for my life and He will save me. So yun. And number 3, trust God to keep His promise. Rely on the promises of God, not your emotions, and realize that God is taking you a deeper level of maturity. Sa baby, or sa mga elementary, high school, and college, iba-ibang tests na naranasan ng tao. Yung elementary pa siya. Diba, sa inyo noon, yung elementary kayo, laruan man lang, gusto nyo, mga gamit, yun lang. Yung dumating ka na, nag-graduate ka na, ibang test na naman. Paano ka makapasok sa trabaho? Yung andun ka na sa trabaho, another test na naman. Paano ka mag-relate sa mga kakaiba na ugali ng mga kasamahan mo sa work? Paano mo pagkasyahin yung sweldo mo? Iba-ibang test kasi yon. So hanggang sa dumating tayo sa ganitong level. So bless kayong mga bata, young people, kasi may narinig na kayo. So yung dumating tayo sa ganito, the more nagtaas yung mga test, kasi ang gusto ng Panginoon na maging mature tayo, ayaw niya magstay tayo sa baby damulag. So God is leveling us up. So even sa mag-asawa, the more na na-overcome nyo yung mga tests and trials, the more naging deeper ang inyong relasyon, the more na naging strong. Pag strong yung foundation, hindi basta yun matibag. Meron akong kakilala, related siya sa amin, sa family. Mag-asawa sila, yung lalaki naghanap ng iba. Pero yung babae, hayaan niya kasi pride. Hayaan, baida. Umupo siya sa bahay, baida. Hanggang sa dumating, syempre ang tao may kapaguran talaga sa paggawa ng kasalanan. Mapapagod ka talaga sa paggawa ng kasalanan. Ang lalaki bumalik sa asawa, hindi niya pa rin tinanggap. Para sa atin, nasa Panginoon tayo, relationship matters, family matters, kumbaga fight for your right. Pag pamilya mo, mo talaga, fight for it. Hindi mo hayaan na mawawasak ito ng demonyo or mananalo yung plano ng demonyo sa buhay ng pamilya mo. So yung nakita ko na hanggang namatay si daddy, hindi na buo. So anong consequence nun? Ang mga bata, makita mo rin na wala. Parang may kabit dito ang isang anak. Diba yung ganun? Ang isa, naglive-in, wala nagpakasal. Yung isa, parang ganun. So makita mo na, Lord, gusto mo pala sa amin na maging mature, especially sa parents, na we need to stand kasi makikita ng mga siblings or ng mga anak natin. So yun sila din. They will fight for their family. They will fight for their right as long na sa righteousness. So dapat ipaglaban mo talaga. So yun ang nakita ko na iba pa talaga pag may alam ka. Yung sabi ko nga dati, di ba? Kilalanin natin ang Panginoon, alamin natin yung plano niya sa buhay natin, para makapag-participate natin tayo sa plano niya, at mag-enjoy tayo sa buhay dito sa mundo. Living in a righteous life. And last, number 4, remember what God has already done for you. Yung sinasabi na count your blessings one by one. So, especially yung mga bagay na hindi natin mabibili, yung mga bagay-bagay na hindi mabibili ng pera. Dumating ako sa point nung nagstay ako sa church, wala akong secular job. Lahat pabor, lahat gifted. Imagine na, wala akong trabaho. May isa akong anak. Pero yung ginasabi ni Pastora, sa likod ng notebook, isulat mo, for example, for this day. May naghatid sa akin, hinatid ako ni Pastor Jeffrey sa bahay, libre pamasahe na yun. May naglibre sa akin ng pamasahe,
may nagbigay sa akin ng bag, may nagbigay sa akin ng cash, lahat yun, ginalista ko. So hanggang makount mo pala siya the whole month, kung i-count mo yun sa pera, sobra pa na may trabaho ka. Nakapunta ako sa Kidapawan na kasama ko yung anak ko, 2 pesos yung laman ng bulsa ko, nag-enjoy kami. Doon sa Lake Agco, nag-enjoy kami sa mga prutas na binigay sa amin. So yun pala yung pabor, it's more than money. Yung hindi ka nagkakasakit the whole year, the whole family never na hospital for that year. It's a great blessing that comes from God. I-testimony ko nga yung daddy ni Jigo. Sabi niya, sige daw, kung walang pera, kung mabubuhay ka ng Panginoon mo. Diba? Kasi every month, merong pumapasok sa ATM ko. So, testing yun. Kasi nagabigay kasi ako ng tithes. Pag may ibigay siya na allowance, kunin ko talaga yung tithes, may offering. Di sabi niya, bakit mo kinukunan ng allowance ang anak ko? Sa kanya yan. Parang ganon. Hindi ako magbibigay. Titingnan natin kung mabubuhay ka ng Panginoon mo. So, I grabbed the opportunity na ipanalo ang Panginoon. Okay, sabi ko. So, syempre, ang kaba mo, Lord, hindi din ako pagpahuwi. And the next month, time to withdraw. Lord, nag-pray pa rin ako, Lord. Alam ko pinaglaban kita. So this is it, sabi ko. Kung hindi siya magbigay sa month na ito, ano kakainin namin? Parang ganon. So pag-withdraw ko, andyan. Diba kasi yung time kasi ngayon, parang tinapo niya kasi ang pera. Sa harap ko, parang nasaktan ako ba doon nagkaroon kami ng promotion. Pero I'm praising God na sabi ng Panginoon, just, it's okay. As long as you're obeying me, as long na alam mo na sa tama ka, go for it and I will back you up. So yun ang testimony ko na sabi ko sa kanya, nakashare ako na every month, more than 10,000 ang binibigay natin sa hospital. Kasi palagi nagkakasakit si Jigo, asthma, UTI, kahit ano na lang. Parang may sumpa. Halos every month, every 2 months, every 3 months. Sabi ko sa kanya, okay lang ba sa'yo na sa doktor lang ibigay yung pera sa hospital? Samantalang ito yung when I started to give my tithes and offering, nakita ko ang anak ko, never nagkasakit, never nagsuffer si Jigo. Hindi pa ba yun malaking pruweba na totoo ang Diyos? Totoo ang sinasabi niya sa kanyang salita. So after nun, naging siya, kampante. At nakita niya, sabi ko, ang buhay ng bata napapalibutan ng tinatawag na faith people. And ako, malaking advantage yun. So mula noon, hindi na kami nag-away. Okay na, basta maibigay mo yung need ng anak ko, bahala ka na sa pera. Kasi dati may resibo pa. Siyempre sa resibo, makikita tithes and offering. Magagalit siya, pero yung nakita niya na totoo nga talaga ang salita ng Diyos. So hanggang how many years na nandito si Jigo sa akin, wala kaming commotion sa bagay na yon. Kaya kasi nga, it's a test pala for me. Kaya yung eksena na yon, test yun sa akin kung talaga bang I trust God or I trust the Father. Kasi ang sabi ng Panginoon, kung bumibigay man siya sa iyo, ako pa rin ang source. Ako yung nag-attach sa Kanya para bigyan ka, maibigay yung needs yo. Ano lang siya, kumbaga naging vessel yung daddy ni Jigo. Pero ang main source ng provision ay sa Panginoon. So let's give clap offerings to God. And last verse, 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So Jesus gave up everything para magkaroon tayo ng everything. Lahat give up niya, pati buhay niya, para maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ang dami niyang ginawa sa ating buhay. Kaya kung dumating man sa point na marami tayong tatahakin ng mga tests and trials sa buhay, palagi nating iisipin na ang Panginoon hindi tayo iniiwan o pinapabayaan. Ang Diyos ay laging nakatingin sa atin. Ang gusto niya lang, sabi niya sa Jeremiah 3:3, na call on me and I will answer you. Kailangan nating tawagin. Tandaan natin na maraming function ng mga names ng Panginoon. Ano ba yon? Pag gusto natin ng provision, Jehovah Jireh. Yun. Gusto natin ng victory, kagaya kayo na sa awitin natin, Jehovah Nisi. Lahat ng mga names na yun may mga function. Gusto natin ng healing, Jehovah Rapha.
Sunod, i-share namin sa inyo kung ano yung mga powerful names ng Panginoon according sa function. Kasi nga, ang gusto talaga ng Panginoon na kilalanin siya natin araw-araw sa ating buhay. Kasi the more siyang magpapakita at mag-intervene sa ating situation, pag the more natin siyang ina-acknowledge sa bawat sitwasyon sa ating buhay. So, maraming salamat. Before we end, I will ask everyone to please stand. Let us receive the word that we heard today. Okay, let us pray. Yung sa live stream, let's repeat after me. Let's receive the word. Our Father in heaven, thank you for this day. Thank you for your promise that you never leave us nor forsake us. We believe that Jesus is our Lord and Savior. And thank you for the forgiveness of our sins noon, ngayon, at sa darating pa. Isulat niyo po ang aming pangalan sa libro ng mga buhay. Simula ngayon, ang buhay namin ay para sa inyo at ikaw ay para sa amin. This all we pray in Jesus' name. Amen. Let me pray for you. Our Father in heaven, thank you so much for this morning. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong promisa na kayo ang Diyos na buhay, who never leave us nor forsake us. At salamat sa lahat na inyong salita, na inyong promisa sa aming buhay. Yun po ang aming pinangahawakan. Naniniwala kami na darating ang panahon that we will see you face to face. And all of us together, our family, Lord, we will hear your voice saying, "Welcome, my good and faithful servant." Thank you so much. We receive your word for the day, and we give you all the glory and honor. This all we pray in Jesus' name. Amen. God bless you, live stream.